Genesis chapter 22 from verses 1 up to verse 14. Verse 1 beginning, and it came to pass after this thing that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell you the of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took his young men with him, and Isaac his son, and cleaved the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God has told him. Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. Abraham took the wood on the burnt offering, and laid it upon Isaac his son, and took the fire in his hand, and a knife, and they went both of them together. Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. And they went both of them together. And they came to the place which God had told him of. Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. Thou anything unto him? And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, saying, Thou hast not withheld thy son, thy only son, from me. And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold, behind him around, put in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen. Ang Diyos padugad panlangin niya siya pulong. Nasay ko nga, dili tanan ako nakasabot ato sa akong gisulti, kay naglisod ko basa. Pero atong title karon, How the Lord Provides. Giyon sa man pagtagbo sa Dios ang atong panginahanglan, giyon sa man paghatag sa Dios ang mga butang igsoon nga gikinahanglan gyud nimo og kanako. Amen pa? Kay wala tingali dinhi karon nga walay panginahanglan. Amen. Tanan nato do na gyud panginahanglan. Lain-lain tao panginahanglan o lain-lain po ang tubag sa Dios nga iyang pagbuhaton sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. So ito siyang kuha ng background nining mga istorya igsoon. Kung imong tan-awon sa mga istorya, dugay panahon nga si Sarah o si Abraham nangandoy sila nga makabaton og anak ni adtong panahon na. Namatod pa sa Biblia, nag-edad na si Abraham na itong mga panahon na og 99. Samtang si Sarah murag 90 anyos ni adtong higayon na. Grabe ampo nila nga unta pagkabaton sila anak ni Soon. Tod man ang Dios na bisita na kanila og nag-promise na kanila nga usaning adlaw makabaton sila og anak. Unya matod pa sa mga istorya igsoon, murag nalangan-langan man tingali ang tubag sa Ginoo, nangitag pamaagi si Sarah nga matuman diha sa kinabuhi ni Abraham ang gisulti sa Ginoo nga makabaton siya anak. So ang iyang gibo, iyang gipadulog ang iyang helper niya itong panahon na.
No? Abi na niya nga katong iyang gibuhat mao na ang solusyon sa problema nila niadtong higayon na igsoon. Pero kung imo tanawon, sa diyan nataw si Ismael igsoon, nataw ang anak ni Hagar o ni Abraham, niabot ang grabe nga problema. Nga naman, dito nagsugod igsoon ang gitawag kagubot diha sa ilang panimalay. So, timani nga ang Dios dunay right time igsoon para kanimog kanako. Di lang gyud ta mag-una-una. Amen ba? So ang ilang una-una mo to'y solusyon. Pero igsoon dunay right time nga ang Dios muhatag kanilang anak. No, dili na to matabangan ang Ginoo ba? No, wala man tag nakamino sa Ginoo. Nga naman kay atong tabangan ang Dios sa iyang mga saad. Pero ignon kay kaigsoon, dunay right time ang Dios pagtagbo sa atong mga panginahanglan. No, dunay mga batan-on karon, bisag dili pa pwede, pero nag-una-una. Nga naman, kay ang ilang una-una igsoon, walang basig mabilin sila sa train. Pero ignon kay kaigsoon, dunay right time ang Dios sa matag usa kaninyo. Amen. Nya matubas bala kasulatan, nataw si Isaac igsoon. So, dunay right time ang Dios niadtong panahon na igsoon. Amen ba? So, dito mag-una na kay English blessing igsoon, gubot hinuon ang atong kinabuhi. English unta blessing, curse hinuon ang ihatag sa Dios diha kanimo igsoon. Nga naman tungod kay ang gituwag og wall sa protection igsoon wala naman diha ato presentag sa mga kinabuhi. So sa diyang giabot si Conixon, si Isaac, no, imo makita diha ba nga ang edad sa tao dili makapugong sa promise sa Ginoo. Sa nagdubinta si Sarah niya si Abraham 99. No? Kung imong tanawon karon, unsa may dagway sa 99 ang edad sa usa ka tawo? Ha? Magbako, maglakaw ba? Kango. Magbakang mo, bakang daw. Oh. So inana no, do ang ba nagtaas to og kanang edad. Pero ang uban naghigda na, ang uban paglakaw na, dili na maayo paglakaw nga naman, doon na diferensya diha sa ilang kinabuhi. Pero tanawar ko na, si Abraham nag-edad og 99. O niya, ang promise sa Ginoo, niabot sa diyang niabot na siya 100. So, kung imo tanawin so, no? Ang edad ni Abraham ug Sarah, wala nakapugong sa saad sa Ginoo. So, ang mensahe para kanimo kanako karon, no? Dunay right time ang Dios sa ato pasatag sa mga kinabuhi. Nasayad ang Dios kung kanusa ka padatuon. Ayaw una-una og sigig palit og luto. Naman dunay right time ang Dios para kanimo. Ayaw paghantok sa uban, ayaw pangilad sa uban, aron ka madato igsoon. Pero dunay right time ang Dios aron pauswagon ang matag usa kanato. Matod pa Isaiah 60 verse 22. When the time is right, the Lord will make it to happen. Kung moabot na gyud ang panahon igsoon, mismo ang Dios mo'y maghimo nga kana mahitabo diha sa imong kinabuhi. Nya matod pa si Surayson sa diyang bayong na sa Isaac, nini panahon na ang Dios daw sab nakikistorya nga to kang Abraham o mingon nga to kang Abraham kanang imong anak nga si Isaac kanang ihalad na himuon ng bird offering. Tingali ko ikaw ay Abraham ato ba? Di ka mingon, Lord, grabe biya na kung kayod Ginoo nga makaanak ko Ginoo. Unya karon nga nanakoy anak Ginoo, bayong-bayong na masugo na Ginoo. Imo ipahalad. Grabe po ka Ginoo ba? No? Tingali ilana, no? Ang tao ilana ang pagabuhaton sa dagita makasabot usahay sa dagan sa tugkinabuhi. Dunay mga pangutana nga mabot ngan his atong hunahuna. Amen ba?
Sa una, nangutana jud ko sa Ginoo, Lord, nganong mubo man jud ko Ginoo? Jera, wala ka nagpangutana, Jera? Nakapangunta jud ko. Ngano man to kay diba? Grabe, sa kadaghang tao niya ako nangalagad sa Ginoo, gikas bata na ako sa simbahan. Niya, wala din ko nakatubo. So daghang kay mga pangutana ba? Nga moabot nga nis atong kinabuhi. Nga nang yunaning dagan sa akong kinabuhi. Nga nang yunaning man nga utang na nangalagad utang nga na kanimong Ginoo. Pero nga nang wala mo kapasar Ginoo. No? Grabe nga pangutana. Pray na ko kay song. Doon ay right child ang Diyos diha sa iyang kinabuhi. So tanaw ha? So si Abraham walay tingog-tingog bisunod siya sa gisugo sa Ginoo. Matod pa sa bilang kasulatan igsoon, giingon ang Dios kadto kang Abraham, dadaan yung anak dito sa Mount Moriah o dito ihalad siya dito, no? So ang nakadiyot lang Abraham igsoon, wala niya kwestiona ang gisultis Ginoo. Pero doon ay obedience ngayang gibuhat ni adtong panahon na igsoon. So nindot yun nga di na to kwestiyonon ang Dios kung dili sa gihapon mo padayon kita sa atong pagpangalagad nganha kaniya. Nga matod pa sa istorya igsoon, grabe pa yun. Tulog adlaw silang nga nag-hike. Wala pa may mirrors kaniadto. Wala pa may tripod kaniadto. Wala pa may sakyanan kaniadto. Doon na to'y kanang kabayo, kanang asno, pero di mapupili nga silang tanang malakay. So nag-hike sila tulong adlaw igsoon. Pagabot sa tulong adlaw na tumabalaw na ilang nakita ang dapit nga gisultis Ginoo nga na kanila. Kanya sa diyang gibutangan ng halaran igsoon ang anak ng utana, Father Abraham, I see the wood and the fire, but where is the lamb for burnt offering? Andam na ang kahoy, amahan ko. Andam na ang halaran. Andam na ang kalayo. But where is the lamb for burnt offering? Asa naman ang mga karnero? So kung ikaw ay Abraham at itong panahon na ba, kung sumayin mo ito ba? Ingat tayo sa Abraham, ay kung nakay gulong di ka karoon, no? Tapos di ka karoon. So grabe kayo so, no? Ikaw, pagkatanong kasi mga anak ba? Asan man ang ikuan, asan man ang love, asan man ang para sacrifice. Nyo, sacrifice ba nga siya di ay ang sacrifice ni adtong panahon na. Pero sa ito pag Abraham, ikaduha, he provides the right place. So may bot sila, gitawag ko Moriah, nangutana ang bata, asa naman ang halaran, asa naman ang burnt offering. Pero ngayon si Abraham, God will provide. Amen ba? Sa dangwa na ito nakita ang solusyon sa mga problema, igna ang iyong kalag, God will provide. Amen ba? Panahon nga doon na examic so, pruwad yung ka nakakita na yung mama, may coach, yung bulsa, yung bayran, ang iyong matrikula so, ina yung kablingon, God will provide. Sa dangdaghan kagbayro no, na may electric bill, na may gitawag ko, water bill, napay sa pa, mga bill ison, no? God will provide. Amen pa? So, ingnan ikaw, bisan kinsa ang gamiton sa Diyos aron pagtagbo sa atong mga paginahanglan. So, sa'yo makuyawan lang ta. Pero itong ko ikaw ison, wajud na kuyawi ang Diyos na mukot siyang blessing pagbubo diha sa imong kinabuhi. Ngayon mo itong istorya kaniadto nga doon ay usa ka tigulang na nawagan siya nga kinsa tong tao nga makatapang nga kaniya dito sa registration. Unya doon ay usa ka taong dakto kayo nga nakadungog nini pero problema lang kay di buto Ginoo. So, sayang nadunggan kini sa mga tao yang ginahiyang sekretary, okay, atuar mo lang dito kapita kanang mga tigulang o ihatag ang iyang gikinahanglan o kung mangutana man siya ina nga ang tao nga way pagtuos Ginoo mo naghatag dinhi. Nya matod pa sa istorya dito na kini mga sekretary og iyang gihatag ang kinahanglan sa mga babae. Og mayon kini mga tigulang, thank you kayo.
Ngayon kayo mga sekretary ka, di mo ka mangutana kung kinsay naghatag nini. Ngayon kining mga nga tigulang God will provide. Nabisan pa man ang demonyo iyang gamiton ang pagtagbo sa akong panginahanglan. No, bisan pa man ang demonyo so gamiton sa Ginoo ang matagbo ang imong panginahanglan. Amen. Basta natas right place. Amen ba? Aron niyo masabta dahil na iba. Si Abraham, gisugod Diyos yung atos muraya. Pananglitan si Abraham, yung atos laing dapit ba? No? O dito nagbubuot siya himog sakripisyo. Ang akong pagto, maihaw yun ang iyang anak. Tuhan ninyo? Nga naman, kaya gisugod sa Ginoo, nag-prepare ang Diyos o ram dito muraya. Unya, kung di siya matog muraya, walay ram igsoon. Kuha ninyo? So, ayaw adto sa dapit nga wala gisugo sa Dios nimo. Hallelujah. Ipin mauliha. So, si Abraham yatos muraya o dunay giandam sa Dios ngadto kaniya. Ingnon ikaw, kinahanglan wadto ta sa dapit nga giandam sa Dios, sa gisugo sa Dios. Amen ba? Labi na Domingo. Amen. Nangluspad ang uban. Amen. Nga naman, kay kunin ta mo atos dapit nga gisultis Ginoo, imbis ang blessing nga ihatag sa Dios kanino niyanang mga dapit, pero niyato kas laing dapit, sayang ang blessing. Amen. Pag si Disi na ginakakuanan ng nakarelate. Amen pa po niya? No? So, atong sundon ang pulong sa Ginoo, then God will provide sa atong mga panginahanglan ng so. So, instead nga si Isaac, ang sacrifice niya ito mapanahon na, ang Dios nagatagbo sa ilang mga panginahanglan. Dahil ko ba iso, nasayod ang Dios kung unsa ang imong gikinahanglan karon. Ang Dios nasayod kanang pinaka-need nimo. Kung yung tanan ang tao makasasala at ubangan nganhas Dios. No? Matapos Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. So, pag yung for all, it means it includes you and me. Amen ba? Tanan. Walay exempting song nga matapos ang nato makasasala at ubangan dihas Dios. Pero nagpasalamat tayo song kay dunay ram nga mo ang atong Hesus Kristo nga mo'y last sacrifice song para sa tao. Amen ba? O nakatulong song na pinagi ni Jesus Christ atong maangkon ang gitawag og kaluwasan. In the book of Hebrews chapter 9 verse 22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Jesus Christ is our sacrifice for sin. Amen ba? So, ang katulong, He provides the right thing. Amen. He provides sa Diyos ang sakto nga butang soon para kanimo kanako. Sa Genesis 22 verse 13, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. So, ram, perfect sacrifice song for burnt offering. Ang atong nangipon naman, nasayod kayod unsa ang imong need karon. O nasayod ang Dios ang imong need karon, walay kung dili si Jesus Christ diha sa imong kinabuhi. Ang tawag soon maluwas gikan sa great condemnation. Romans 5 verse 1 in. So now anyone who is in Christ Jesus is not judged
guilty. Ang tao daw nga naa kang Kristo, dili na siya hukman sa silot. So dili kalimutan, daghang mga butang igsoon nga mo-judge nga ni kanato, nga naman tungod kay dunay mga butang nga tunggibog nga dili maayo diha ilang katubangan. Pero matipas Dios igsoon, samtang naatan niya ang mga salam, si Jesus nagpakamatay para kanimo kanako. Romans chapter 5 verse 18 ini. While we were still sinners, Christ died for us. Samtang nakakanya ng mga bisyo, samtang nakakanya ng mga kalayahon, samtang nakakanya ng mga problema, samtang nakakanya ng mga salaigsoon, ang atong Ginoo sa Kristo nagpalansang dito ibabaw sa krus o nahimutang righteous at ubangan sa atong Diyos. Doon ay sa kababay, ang nagangkon siya sa ka puti kayo nga karnero ba? Puti kayo nga kanang iro ba? So iyan yung panghambog, mataglakaw nga indadado ng mga itoy lagi kay nindot kayo puti kayo kini mga nga itoy. So proud kay siya nga magbitbit ini. Nga naman, giganahan siya sa kulor sa mga itoy so. Usa ka adlaw niya da sa Linlicious bintana, iyan nakita ang usa ka iro igsoon nga nagdula-dula dito sa snow. Ngayon kini siya pagkalaguma ng ituya, pagkalaguma ng irunga, kinsa may tag-iya niya na, wad yun nakapaligo anak. Yan gitututa siya. Ang ako mandiay ito'y. No? Daghang mga tao yung nani ba? Kung atong i-compare ang atong kaugalingon, ngadtos uban nga mga tao, makayuta, righteous pa ko, ana niya ba? Mas balaan pa ko, ana ba? Kaya siya daghang bisyo ako, usaray bisyo. Pero lagi hapon, no? Manang ko yung tanawang sa Blang Kasulatan, sa Isaiah 64 verse 6, sige rin. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Ang atong pagkamataron at tubangan sa Ginoo usa lamang kini ka trapo. Kung may ka trapo so bisag imo pa nang gilabhan, di ka ganahan nga usa nila kanman trapo man kana siya. Dili? No? Kaya na kung sa ninaro, kunya ang kung asawa ganahan kayo mo trapo ba sa ihig sa mga itoy. Ang ako din sa nina, so din mo trapo. No? Pero akong gilabhan pag-ayo, akong gibuksabulan, akong gihugulan, akong gibutangan pa yung mga taune, humot na. Pero kung ikaw mo yung hitungdan, ganahan pa nga ka mo sulog, dili na. Di ba? No? Inana ang atong kinabuhi so traputa at ubangan sa Ginoo. Ang atong righteousness, trapo at ubangan nganhas Ginoo. Pero tungod ni Jesus Christ igsoon, giusab niya ang atong tasatagsa ka mga kinabuhi. So ang atong need diay nga mahimutan righteous igsoon, bisan pa man sa daghan natong kalihon, si Jesus Christ nga magapuyo sa atong tasatagsa ka mga kinabuhi igsoon. So, ang right thing igsoon, wala lain kung dili si Jesus Christ. So, how the Lord provides, doon na siya right time nga mag-provide sa atong kinabuhi. Doon na siya right place igsoon, ariyan ibobo ang itong blessing diyas imong kinabuhi. Doon na right person nga gihatag sa Ginoo diha sa tao, aron ang tao igsoon makaangkon sa gituwag o kaluwasan. Manilit kita tanan.